Ang matinis na tunog ng nababasag na kristal ang pumunit sa marangyang katahimikan ng Eclipse Bar. Kasunod nito ang isang malutong na sampal. Walang hiya ka. Ang sigaw ni Arabella Isabel Alcantara ay narinig sa buong paligid. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nagpapakita ng kalkuladong kalamigan, ay nag-aalab ngayon sa galit na pinalakas ng mamahaling champagne. Sa kanyang harapan, ang babaeng pinangalanan niyang Laila ay hawak ang namumulang pisngi, gulat na gulat. At sa tabi nito, si Anton, ang kanyang nobyo o dating nobyo, ay namumutla. Ara, let me explain. Pero hindi na niya narinig pa. Ang tanging nakikita niya ay ang bakas ng pulang kolorete sa kwelyo ng damit ni Anton. Isang lilim ng pula na hindi sa kanya. Isang lilim ng pagkakanulo. Explain? Anong i-explain mo? Halos mabasag ang boses niya. Isang pinaghalong sakit at kahihiyan. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat sa paligid. Ang mga bulungan. Ang mga kumikislap na ilaw mula sa mga cellphone na itinaas upang kunan ng eskandalo. Ang pride ni Ara ang unang tinamaan. Siya si Arabella Alcantara, ginagawang tanga sa harap ng lahat. Hindi. Hindi siya papayag. Sa isang iglap, hinablot niya ang bote ng champagne sa lamesa at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito sa ulo ni Anton. Nagsigawan ang mga tao. Ang malamig na likido ay dumaloy sa mamahaling damit ng lalaki. Ngunit bago pa man may makapag-react, dumating na ang mga security. Ma'am, kailangan na po ninyong umalis. Habang kinaladkad siya palabas, ang huling nakita ni Ara ay ang ngiting tagumpay sa mga labi ni Laila. At sa sandaling iyon, mas lalo siyang nagalit hindi sa iba, kundi sa sarili niya. Ang lamig ng marmol na sahig sa engrandeng study ng kanilang mansyon ay tila gumagapang sa kanyang mga paa. Nakatayo si Ara sa harap ng kanyang ina, si Doña Isabela Alcantara, na nakaupo ng tuwid na tuwid sa likod ng kanyang antigong mesa. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyo. Ipinahiya mo ang pangalan ng pamilya Alcantara. Hindi ito tanong, isa itong hatol. Ma, hindi ko sinasadya. Si Anton. Hindi ako interesado sa mga palusot mo, Arabella. Dahan-dahang kinuha ni Doña Isabela ang isang tablet mula sa mesa at ipinadulas ito sa harapan niya. Ang screen ay nagpapakita ng isang video. Ang video niya. Ang video ng iskandalo sa bar kanina na may pamagat na Socialite Heiress. Nagwala sa isang luxury bar. Naramdaman ni Ara na uminit ang kanyang mga pisngi. Maari ko itong ayusin, Ma. Tapos na, malamig na sabi ng kanyang ina. Kinuha nito ang isang pares ng gunting mula sa isang drawer. Pagkatapos, mula sa kanyang wallet, kinuha nito ang isang itim na credit card. Ang card na yon ang kanyang buhay, ang kanyang kalayaan. Click. Ang tunog ng gunting na pumuputol sa plastic ay parang pumutol na rin sa kanyang hininga. Pinanood niya ang 2 piraso ng kanyang card na nahulog sa makintab na mesa. Ma, please. Nagsimula siyang magmakaawa. Hindi ko kayang mabuhay nang wala yan. Kung gayon, matuto ka. Sabi ni Doña Isabela. Tumatayo na ngayon sa kanyang buong taas. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng hindi matitinag na kapangyarihan. Lahat ng iyong mga account ay naka-freeze. Ang iyong sasakyan ay kukunin bukas. At ang silid na ito, ang mansyon na ito. Hindi na ito ang iyong tahanan hanggat hindi mo natututunan ang iyong leksyon. Saan ako pupunta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa takot. Hindi ko problema yon. Hamat basta, ang malaking bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Alcantara ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Ang tunog nito ay pinal at walang awa. Nakatayo si Arabella sa gilid ng kalsada sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Kasama ang isang maleta na naglalaman ng lahat ng naisalba yun niya.
Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi ito kasing lamig ng pakiramdam ng pag-iisa na bumabalot sa kanya. Saan siya pupunta? Wala siyang matatawagang kaibigan. Ang kanyang mga kaibigan ay kasama lang niya dahil sa kanyang pera at impluensya. Ngayon, wala na siya pareho. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Isa pa at isa pa. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Miss Alcantara, this is Attorney Diaz, your family's legal counsel. Attorney? Napakunot ang noo niya. May problema ba? Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. May mga tagubili ng iyong ina. Sa kabila ng nangyari, binibigyan kanya ng isang natatanging pagkakataon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara, pag-asa. Anong pagkakataon? Kailangan mong makahanap ng trabaho at manatili dito sa loob ng 6 na buwan nang hindi gumagawa ng anumang gulo, paliwanag ng abogado. Kung magagawa mo yon, ibabalik sa iyo ang lahat. Natahimik si Ara. Trabaho? Siya? Hindi niya alam kung paano magtrabaho. Ang alam lang niya ay kung paano gumastos. Ngunit sa puntong ito, wala siyang pagpipilian. Okay, mahina niyang sagot. Gagawin ko. Mabuti, sabi ng abogado. Good luck, Miss Alcantara. Kakailanganin mo ito. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Ara ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen. Isang babaeng may magulong buhok at namamagang mga mata. Isang babaeng nawala ng lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagbagsak, isang maliit na kislap ng determinasyon ang nagsimulang sumibol. 6 na buwan. 6 na buwan sa impyerno. Kakayanin niya ito. Kailangan niyang kayanin. Lumipas ang mga araw na tila isang masamang panaginip para kay Arabella. Ang malambot na kama na kanyang kinalakihan ay napalitan ng lumulubog na kutsyon sa isang murang paupahang silid na amoy alikabok. Ang mga gourmet meal ay naging instant noodles at tinapay. Ang paghahanap ng trabaho ay isang bagong uri ng impyerno. Sa unang araw, buong kumpiyansa siyang pumasok sa isang high-end na boutique sa Makati, ang tipo ng lugar kung saan dati siyang gumagastos ng 6 na digit sa isang pagbisita. Naghahanap po kami ng may experience, sabi ng manager. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Tinaasan siya ni Ara ng kilay. Ang experience ko? Ako si Arabella Alcantara. Kilala ko ang lahat ng brand dito. Ngumiti lang ang manager. Kailangan namin ng marunong magtupi ng damit at mag-asikaso ng customer, hindi nang marunong gumastos. Sunod-sunod ang pagtanggi. Sa isang art gallery, sinabihan siyang masyadong matapobre ang kanyang dating. Sa isang 5-star hotel, tinanong siya kung kaya niyang ngumiti sa loob ng 8 oras. Sa bawat pagkabigo, unti-unting nababawasan ang kanyang yabang, napapalitan ng manipis na balat ng desperasyon. Ang init ng araw sa Maynila ay kalaban niya. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang likod ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang air-conditioned na mundo. Ang kanyang mga paa, na sanay sa mga sapatos na gawa ng taga-disenyo, ay namaga sa kanyang mga flat. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang masakit na pagtanggi, umupo siya sa isang bench sa parke. Talunan. Binuksan niya ang kanyang wallet. Ilang daang piso na lang ang natitira. Napatingin siya sa kanyang tabi, kung saan nakalagay ang isang mamahaling leather handbag. Isa sa mga huling labi ng kanyang dating buhay. Napapikit siya ng mariin. May kailangan siyang gawin. Ang amoy ng luma at kemikal ang sumalubong sa kanya sa loob ng isang maliit na pawn shop sa Quiapo. Ipinatong niya ang kanyang bag sa salaming counter. Tiningnan ito ng may-ari, isang matandang lalaki na may makapal na salamin.
Orig ba ito? Of course, mahinang sagot ni Ara. Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng kahihiyan. Kinuha ng lalaki ang bag, sinuri ang bawat tahi, ang bawat cipher. Bibigyan kita ng 20,000. What? 50,000 ang bili ko dyan. Halos mapasigaw si Ara. Nagkibit balikat lang ang lalaki. Take it or leave it. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ang perang papel na inilatag sa counter. Iyon ang kanyang pambayad sa upa. Ang kanyang pagkain para sa susunod na linggo. Sa isang mabigat na paghinga, dahan-dahan niyang itinulak ang bag palapit sa lalaki. Okay, bulong niya habang naglalakad siya palabas. Hawak ang pera na ngayon ay parang may bigat ng tingga. Naramdaman ni Ara ang isang bagay na mas masakit pa sa gutom o pagod. Naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang pagkatao. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama at tinititigan ang maruming kisame, tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Diaz. Miss Alcantara, mayroon akong good news, sabi ng abogado. May isang kumpanya na interesado sa iyong aplikasyon bilang personal assistant to the CEO. Napaupo si Ara. Talaga? Anong kumpanya? Delmar Holdings. Natahimik siya. Delmar Holdings, isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na korporasyon sa bansa. Bakit sila kukuha ng isang tulad niya na walang karanasan? May interview ka bukas ng 10:00 ng umaga. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang HR. Mukhang pabor sila sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay i-impress ang CEO. Kinabukasan, suot ang pinakadesente niyang damit na natira. Pumasok si Ara sa nagtataasang gusali ng Delmar Holdings. Ang lobby pa lang ay sumisigaw na ng kapangyarihan at yaman. Ang sahig ay gawa sa itim na granite na sobrang kintab at ang mga dingding na salamin ay nagpapakita ng magulong tanawin ng lungsod sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasabi niya ang kanyang pangalan sa receptionist. Matapos ang ilang sandali, sinamahan siya ng isang babae papunta sa pinakamataas na palapag, ang opisina ng CEO. Maghintay lang po kayo dito, ma'am. Papasok na po si sir, sabi ng babae bago siya iwan sa isang malawak na waiting area sa labas ng isang malaking pinto na gawa sa mahogany. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Sa wakas, bumukas ang pinto. Miss Alcantara, the CEO will see you now. Huminga siya ng malalim. Pinilit na itaas ang kanyang baba tulad ng dati. Kaya mo to, Arabella. Isa ka pa ring Alcantara. Pumasok siya sa loob. Ang opisina ay napakalaki na may mga bintanang mula sa hig hanggang kisame na nag-aalok ng 360-degree na tanawin ng buong Metro Manila. Ngunit ang kanyang atensyon ay napunta sa isang malaking executive chair na nakatalikod sa kanya, nakaharap sa bintana. Good morning, sir. Simula niya. Sinusubukang gawing professional ang kanyang boses. Dahan-dahang umikot ang upuan at ang mundo ni Arabella ay tumigil. Ang lalaking nakaupo doon ay nakasuot ng isang perpektong fit na kulay abong suit. Mayroon siyang matalas na panga, mga matang tila nakikita ang iyong kaluluwa, at isang nangisi sa kanyang mga labi. Isang nangisi na puno ng pagkasuklam at aliw. Isang mukha na pamilyar sa kanya mula sa mga society pages. Isang pangalan na kinatatakutan at hinahangaan sa mundo ng negosyo. Xavier Delmar. Miss Alcantara, sabi ni Xavi, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pang-aasar. Pinaglaruan niya ang isang mamahaling pluma sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Tinitimbang siya. Hinuhusgahan siya. Naramdaman ni Ara na natuyo ang kanyang lalamunan. Siya ang CEO? Sa lahat ng tao sa mundo, bakit siya pa? Ngumiti si Xavier Delmar, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome to hell, Miss Alcantara. You're hired. Ang demonyong CEO mula sa kanyang bintana
Sa pinakamataas na palapag, kitang-kita ni Xavier Del Mar ang buong syudad. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa isang partikular na figura sa ibaba. Isang babaeng naglalakad nang may pilit na kumpiyansa papasok sa kanyang gusali. Napangisi si Xavi. So, the princess has arrived. Tumunog ang kanyang private line. Itinaas niya ang telepono. Hello, tita. Xavi, iho. Nandyan na ba siya? Ang boses ni Doña Isabela Alcantara ay maririnig sa kabilang linya. May bahid ng pag-aalala. She just walked in. Kalmadong sagot ni Xavi habang pinapanood ang maliit na figura ni Ara na pumasok sa lobby sa pamamagitan ng kanyang security monitor. Don't worry, tita. I will take good care of her. Mayroong diin sa mga huling salita niya na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam, isang pang-aasar. Salamat, iho. Malaki ang utang na loob ko sa iyo para dito. Kailangan niyang matuto. Consider it done. This will be interesting. Pagkababa ng tawag, sumandal si Xavi sa kanyang upuan. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Doña Isabela 1 linggo na ang nakalipas. Ang kanyang ninang sa binyag, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina, ay humingi ng pabor. Isang pabor na kakaiba. Turuan ng leksyon ang sarili nitong anak. Sa simula, nag-alinlangan si Xavi. Masyado siyang abala para sa mga ganitong laro. Ngunit nang marinig niya ang pangalan, Arabella Alcantara, nagbago ang isip niya. Kilala niya ang pangalang iyon. Ang babaeng laman lagi ng mga tsismis. Maganda, mayaman, at isang kilalang sakit ng ulo. Isang hamon. At si Xavier Del Mar ay hindi kailanman umaatras sa isang hamon. Nang pumasok si Ara sa kanyang opisina, pinigilan ni Xavi ang isang nangiti. Nakita niya ang gulat at pagkasuklam sa mga mata nito. Perpekto. Maupo ka, Miss Alcantara. Umupo si Ara sa silyang nasa harapan ng kanyang mesa. Tuwid na tuwid ang likod. Tila isang reyna na napadpad sa teritoryo ng kaaway. As my personal assistant, simula ni Xavi, dahan-dahang iniikot ang isang pluma sa kanyang mga daliri. Your duties are so simple. You do what I say when I say it. Maliwanag? Tumangulang si Ara, ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Good. For your first task, tumingin si Xavi sa kanyang relo. I want coffee, venti, 5-shot, sugar-free vanilla soy latte, no foam, stirred twice clockwise. At dapat ay eksaktong 75 degrees Celsius ang temperatura nito. May isang coffee shop sa kanto. You have 10 minutes. Nakita niya ang pagpipigil ng galit sa mukha ni Ara. Alam niyang walang kwenta ang mga utos niya, ngunit iyon mismo ang punto. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayabangan nito. Walang imik na tumayo si Ara at lumabas ng opisina. Halos matawa si Xavi. Round 1 to me. Pagbalik ni Ara, dala ang kape. Eksaktong 10 minuto ang lumipas. Inilapag niya ito sa mesa ni Xavi nang may kaunting puwersa. Your coffee, sir. Ang salitang sir ay tunog lason mula sa kanyang mga labi. Kinuha ni Xavi ang tasa, hindi ito ininom. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng isang bunton ng mga papeles. Salamat. Bumalik siya sa pagtatrabaho sa kanyang computer, sinasadyang hindi ito pansinin. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, isang maliit na tunog. Isang kalabog. Tumingin siya. Sa kanyang pagkataranta, nasagin ni Ara ang tasa ng kape. Ang maitim na likido ay kumalat sa isang mahalagang kontrata na kailangan niyang pirmahan. Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Xavi. Biglang tumayo. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Namutla si Ara. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Dinampot ni Xavi ang basang papel. Alam mo ba kung gaano kahalaga ito? Isang pagkakamali mo lang, milyon ang maaaring mawala sa kumpanyang ito. Ito ay isang kasinungalingan. Mayroon siyang digital copy ng lahat.
Ngunit ang takot sa mga mata ni Ara, iyon ay tunay na tunay. At sa isang parte ng kanyang sarili, nasiyahan siya dito. Linisin mo yan, utos niya. At dahil sa kapabayaan mo, dito ka mag-o-overtime. Dinala niya si Ara sa isang maliit at maalikabok na silid sa dulo ng pasilyo. Ang archive room. Puno ito ng mga kahon ng lumang dokumento, nakatambak ng walang anumang ayos. Gusto kong ayusin mo ang lahat ng ito. Alphabetical order. By year, sabi niya. Pinapanood ang reaksyon nito. Ang mukha ni Ara ay isang halo ng hindi makapaniwala. At pagkasuklam, tumingin siya sa paligid ng silid, pagkatapos ay sa kanyang malinis na damit. Lahat ng ito? Lahat ng iyan, kumpirma ni Xavi, pinipigilan ang nangisi. Huwag kang umuwi hanggat hindi ka tapos. Tumalikod siya at naglakad palabas. Isinara ang pinto sa likuran niya. Narinig niya ang isang mahinang tunog ng pagsipa sa pinto mula sa loob. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang malinis at tahimik na opisina, naramdaman niya ang isang kakaibang kasiyahan. Ang larong ito ay mas masaya pa kaysa sa inaasahan niya. Pagkaupo niya sa kanyang mesa, kinuha niya ang kanyang cellphone. Alam niyang anumang oras ay maaaring sumuko ang babae at mag-walk out. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Nag-type siya ng isang maikling mensahe at ipinadala ito sa numero ni Ara. If you leave now, the deal is off. Isang hindi inaasahang panalo. Ang alikabok sa archive room ay dumikit na sa kanyang balat. Bawat hibla ng kalamnan sa kanyang likod ay sumisigaw sa sakit. Si Arabella, na kailanmay hindi nagbuhat ng kahit ano na mas mabigat kaysa sa isang shopping bag mula sa Chanel, ay napapaligiran ngayon ng mga bundok ng mga lumang papel. Ngunit habang inaayos niya ang bawat folder, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang bawat kahon na kanyang natatapos ay isang maliit na tagumpay laban kay Xavier Del Mar. Hindi siya bibigyan ng kasiyahan na makita siyang sumusuko. Hinding-hindi. Kinabukasan, pumasok si Ara sa opisina na may panibagong lakas kahit napagod ang kanyang katawan. Inutusan siya ni Xavi na magdala ng ilang dokumento sa conference room. Isa na namang gawaing walang kwenta na idinisenyo para iparamdam sa kanya na siya ay isang utusan lang. Habang papalapit siya sa pinto, narinig niya ang boses ni Xavi mula sa loob. May halong pagkadismaya. I understand, Mr. Tanaka, but the terms are non-negotiable. No, please just give me until this afternoon to... Isang matinis na tunog ang narinig niya. Hudyat na ibinaba na ang telepono sa kabilang linya. Napatigil si Ara sa labas ng pinto. Tanaka. Ang pangalang yon ay pamilyar. Isang makapangyarihang hapon na negosyante na kilalang napakahirap kausap. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol dito. Dahan-dahan siyang pumasok sa conference room. Nakatayo si Xavi, nakatalikod. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang baywang habang minamasahe ng isa ang kanyang sentido. Anong kailangan mo? Tanong ni Xavi nang hindi lumilingon. Ang mga dokumento, sir. Humarap si Xavi at sa isang saglit, nakita ni Ara ang bakas ng tunay na stress sa mukha nito. Bago ito muling mapalitan ng karaniwang malamig na maskara. Iwan mo na lang dyan. Ngunit hindi umalis si Ara. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib na ideya. Sir, simula niya nag-aalangan. Si Mr. Tanaka po ba? Si Mr. Kenji Tanaka ng Tanaka Corp? Tumingin si Xavi sa kanya. May pagtataka. Oo, bakit? Wala lang po. Sabi niya, yumuko at mabilis na lumabas ng silid. Ngunit hindi siya bumalik sa kanyang mesa. Dumiretso siya sa pantry ng opisina. Naalala niya ang isang bagay na napakahalaga na sinabi ng kanyang ama. Si Mr. Tanaka ay isang tradisyonal na tao. Mas pinahahalagahan niya ang paggalang at mga lumang kaugalian
kaysa sa anumang modernong diskarte sa negosyo at mayroon siyang isang partikular na kahina. Pagkalipas ng isang oras, inanunsyo ng receptionist na dumating na si Mr. Tanaka para sa biglaang pulong. Pumasok si Chavi sa conference room na may mabigat na puso. Handa na para sa isa na namang pagkabigo. Nakatayo si Mr. Tanaka sa tabi ng bintana, isang matandang lalaki na may seryosong mukha. Mr. Del Mar, sabi nito, ang boses ay formal. Mr. Tanaka, salamat sa pagdating. Bago pa man sila makaupo, bumukas ang pinto at pumasok si Ara. Dala niya ang isang maliit na tray. Sa tray ay may 2 tasa ng tsa at isang maliit, eleganteng kahon na nakabalot sa papel na gawa sa kamay. Kumunot ang noo ni Xavi. Anong kalokohan na naman ito? Ngunit hindi siya pinansin ni Ara. Lumapit ito kay Mr. Tanaka at yumuko ng may perpektong paggalang. Welcome to Del Mar Holdings, Mr. Tanaka, sabi niya sa malinaw at magalang na boses. Please have some tea. It is gyokuro, freshly imported from Uji. Nakita ni Xavi na bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mr. Tanaka. Ang gyokuro ay isa sa pinakamataas na uri ng Japanese green tea. Hindi basta-basta inihahain. Inilapag ni Ara ang tsaa at ang maliit na regalo sa mesa. And a small token of our respect, sir. Binuksan ni Mr. Tanaka ang regalo. Sa loob nito ay isang set ng mga dekalidad na ghost stones, gawa sa slate at clamshell. Ang Go ay isang sinaunang board game na kinahihiligan ng negosyante. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mr. Tanaka. Tumingin siya kay Ara. Pagkatapos ay kay Xavi. Your assistant is very thoughtful, sabi niya. She understands the meaning of omotenashi. Ang pulong ay naging matagumpay. Si Mr. Tanaka ay biglang naging mas bukas sa negosasyon. Nang matapos ito, nag-iwan siya ng isang pangako. Pag-aaralan niya ang alok ng may bukas na isipan. Para kay Xavi, iyon ay isang malaking panalo na. Nang silang 2 na lang ni Ara ang natira sa conference room, hindi makapagsalita si Xavi. Pinanood niya ang babae, habang tahimik nitong nililigpit ang mga tasa ng tsa. Paano? Paano niya nalaman? Naglakad sila papunta sa elevator nang walang imikan. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan. Habang bumababa ang elevator, nakatitig lang si Xavi sa mga numerong nagbabago sa itaas ng pinto. Ang babaeng ito. Ang babaeng inakala niyang isang hangal at walang alam na socialite ay nagligtas lang sa isang napakahalagang deal nang tumunog ang elevator sa kanilang palapag at bago pa man makalabas si Ara, nagsalita si Xavi. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Magaling ang ginawa mo. Napatigil si Ara sa paghakbang. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng gulat. Iyon ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng anumang bagay maliban sa pangiinsulto mula sa kanya. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Bago pa siya makasagot, nagpatuloy si Xavi. Ang kanyang mukha ay bumalik na sa pagiging seryoso. Bilang gantimpala, sasamahan mo ako sa isang event sa Sabado. Isang high society charity ball. Biglang nawala ang init na naramdaman ni Ara. Napalitan ng malamig na takot. Isang party, isang lugar kung saan tiyak na makakaharap niya ang mga taong dating bahagi ng kanyang mundo. Ang mga taong nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Ang sayaw ng tukso. Ang ballroom ng Peninsula Manila ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mahinang pag-uusap at matinis na tawanan. Para kay Xavier Del Mar, ito ay isang pamilyar na tanawin, isang dagat ng mga pekeng ngamong ngiti at mga alyansang kasing babasagin
ng mga kopang hawak nila. Ngunit ng gabing iyon, ang lahat ng pamilyar na tanawin ay naglaho nang makita niya si Arabella na bumababa sa engrandeng hagdanan. Nakatigil ang mundo ni Xavi. Nakasuot si Sarah ng isang simpleng itim na gown na gawa sa seda na perpektong yumayakap sa kanyang katawan. Walang kumikinang na alahas, maliban sa isang pares ng maliliit na hikaw na perlas. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple na lalong nagpapatingkad sa haba ng kanyang leeg at sa linya ng kanyang panga. Mukha siyang elegante, sopistikada, at maganda. Sobrang ganda. Naramdaman ni Xavi ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Hindi ito ang spoiled na prinsesa na kanyang pinaparusahan. Hindi rin ito ang pagod na katulong sa archive room. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang diyosa. At sa isang saglit, isang nakakabahalang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. This is no longer part of the plan. Naglakad siya palapit, inalok ang kanyang braso. Miss Alcantara, sabi niya, pinipilit na panatilihing formal ang kanyang boses. You look acceptable. Tiningnan siya ni Ara at sa halip na magalit sa kanyang backhanded na papuri, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. You don't look so bad yourself, sir. Habang ginagabayan niya si Ara sa loob ng ballroom, naramdaman ni Xavi ang mga mata ng lahat na nakatuon sa kanila. Ang mga bulungan ay sumunod, tulad ng mga bubuyog sa isang hardin. Hindi ba't yan si Ara Alcantara? Ang kapal ng mukha niyang magpakita dito matapos ang nangyari. At kasama pa niya si Xavi Del Mar? Ano kayang meron? Nakita ni Xavi ang pagtigas ng katawan ni Ara. Nakita niya kung paano nito pilit na itinatago ang epekto ng mga salita sa kanya. Hayaan mo sila. Bulong ni Xavi, ang kanyang bibig ay malapit sa tainga nito. Inggit lang sila. Nagulat si Ara sa sinabi niya. Ngunit bago pa siya makasagot, hinarang sila ng isang grupo ng mga babae. Ang mga kaibigan ni Ara noon. Well, 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 look who's here, sabi ng isa sa kanila. Si Daphne na may mapanuyang ngiti o. Panuyang ngiti. Akala ko nagtatago ka na sa ilalim ng bato, Ara dear. Daphne, malamig na bati ni Ara. I see you're still wearing last season's collection. Namula ang mukha ni Daphne, ngunit mabilis itong nakabawi. At least may pambili pa ako. Narinig ko, nagtatrabaho ka na raw ngayon? How quaint. Hinawakan ni Xavi ang baywang ni Ara na naramdaman niyang naninigas sa galit. Oras na para tapusin ito. Miss Alcantara is my executive assistant. Sabi ni Xavi. Ang kanyang boses ay may autoridad na nagpatahimik sa lahat. And she is the most competent one I've ever had. Now, if you'll excuse us. Hinila niya si Ara palayo sa grupo, papunta sa gitna ng dance floor kung saan nagsisimula nang magsayaw ang mga pares sa isang mabagal na waltz. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Ara. Binibigyan sila ng mas magandang pag-uusapan, sagot ni Xavi. Inilagay niya ang isang kamay sa baywang ni Ara at hinawakan ng isa ang kamay nito. Walang nagawa si Ara, kundi sumunod. Nagsimula silang gumalaw kasabay ng musika. Sa simula, pareho silang naninigas at awkward. Ngunit unti-unti, nagsimulang maging natural ang kanilang mga galaw. Ang kanyang kamay ay perpektong magkasya sa kanya. Ang init ng kanyang palad sa kanyang likod ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Nakatitig sila sa isa't isa, nawala sa sariling mundo. Ang mga tao sa paligid, ang musika, ang mga bulungan, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita ni Xavi ay ang mga mata ni Ara, na puno ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Ang plano, ang laro, ang paghihiganti. Sa sandaling iyon, lahat ay walang halaga. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha.
Naramdaman niya ang hininga nito sa kanyang mga labi. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata nito. Naghihintay. 1 pulgada na lang ang pagitan. Chavi, darling, you're not going to introduce me? Ang boses na yon, isang boses na parang sutla ngunit may tinik, ay bumasag sa mahika. Dahan-dahang lumingon si Xavi. Nakatayo doon. Nakangiti na parang isang anghel ngunit may mga matang parang demonyo. Ay ang babaeng huli niyang inaasahang makita. Ang babaeng sumira sa kanyang tiwala. Katrina Gomez. Mga lihim ng kahapon. Ang pagkagulat sa mga mata ni Xavi ay mabilis na napalitan ng isang malamig at hindi mababakas na ekspresyon. Ngunit para kay Arabella, sapat na ang isang saglit na yon. Nakita niya ito. Nakita niya ang epekto ng pagdating ni Katrina. Katrina, sabi ni Xavi. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Binitawan niya ang baywang ni Ara at biglang naramdaman ni Ara ang lamig sa pagkawala ng kanyang hawak. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Katrina. Isang ngiting matamis ngunit puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Xavi patungo kay Ara. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Business of course, at para na rin kamustahin ang mga dating kaibigan. Ang salitang kaibigan ay may espesyal na diin. Sino ang kasama mo? Bago pa man makasagot si Xavi, inilahad ni Ara ang kanyang kamay. Arabella Alcantara, sabi niya. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Ako ang assistant niya. Hinawakan ni Katrina ang kanyang kamay. Ang mga kuko nitong perpektong pula ay bahagyang tumutusok sa kanyang balat. Ah, the new assistant. Narinig ko nga. You must be very hardworking. Ang hangin sa pagitan nilang tatlo ay napakabigat. Naramdaman ni Ara na siya ay isang tagalabas. Nanonood ng isang eksena mula sa isang dula na hindi niya alam ang script. Ang paraan ng pagtingin ni Katrina kay Xavi, ang paraan ng pag-iwas ng tingin ni Xavi, meron silang nakaraan. Isang malalim na nakaraan na hindi niya bahagi. Well, I won't keep you, sabi ni Katrina. Ang kanyang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Enjoy the rest of the evening. Tumingin siya kay Xavi sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng kahulugan bago ito tumalikod at naglakad palayo na parang isang reyna. Nang mawala na si Katrina, ang mahika ng kanilang sayaw ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay isang awkward na katahimikan. Umuwi na tayo, sabi ni Xavi. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at formal. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ara at nagsimula ng maglakad palaba. Kinabukasan sa opisina, ang pader sa pagitan nila ay tila mas lalo pang tumaas at kumapal. Bumalik si Xavi sa pagiging demonyong CEO, mas malala pa kaysa dati. Bawat utos niya ay matalim, bawat tingin niya ay malamig. Hindi na niya binanggit ang tungkol sa party na para bang hindi kailanman nangyari ang kanilang sayaw, ang kanilang sandali. Para kay Ara, ang bawat minutong katahimikan ay isang pagpapahirap. Sino si Katrina? Ano ang mayroon sa kanila? Bakit ganoon na lang ang epekto nito kay Xavi? Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang damdamin na bago sa kanya. Selos. Bandang tanghali, bumukas ang pinto ng opisina ni Xavi at pumasok ang taong pinakaiiwasan niyang makita. Si Katrina Gomez, nakasuot ng isang puting power suit, mukhang sariwa at makapangyarihan. Xavi, darling, I brought you lunch, sabi nito. Inilapag ang isang paper bag mula sa isang mamahaling restaurant sa mesa ni Xavi. Tumingin si Xavi mula sa kanyang computer. Katrina, I'm busy. It's just lunch. 5 minutes. Ngumiti si Katrina. Pagkatapos ay lumingon kay Ara na nakaupo sa kanyang maliit na desk sa sulok. Oh, hello there, assistant.
Pwede mo ba kaming gawan ng kape? Ang utos ay puno ng pagmamaliit. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa siya makatayo, nagsalita si Xavi. Hayaan mo na siya. Ako na ang gagawa. Ito ay isang maliit na pagtatanggol. Ngunit sapat na yon para mapansin ni Katrina. Habang nasa pantry si Xavi, lumapit si Katrina sa desk ni Ara. Alam mo, simula nito sa mahinang boses, Xavi and I, we go way back. Bago pa ang lahat ng ito. Itinuro nito ang buong opisina. We share a history. Isang bagay na hindi basta-basta maintindihan ng mga baguhan. Bumalik si Xavi dala ang 2 tasa ng kape at ang usapan ay naputol. Ngunit ang mga salita ni Katrina ay tumatak na sa isip ni Ara. Baguhan. Yun nga lang ba siya? Nang gabing iyon, napilitang mag-overtime si Ara para tapusin ang isang report na bigla ang ipinagawa ni Xavi. Siya na lang ang natira sa buong palapag, tahimik at malamig, habang naghahanap siya ng stapler sa isa sa mga drawer ng mesa ni Xavi. Sa utos nito, syempre, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang picture frame na nakataob. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong itinaas. Ang litrato ay nagpapakita ng isang mas batang Xavi, nakangiti ng malapad. Isang nangiti na hindi pa niya kailanman nakita. Isang nangiting totoo at walang pader. At sa tabi niya, nakayakap ng mahigpit ay si Katrina. Mukha silang masaya. Mukha silang in love. Isang matinding kirot ang tumusok sa puso ni Ara. Ito pala. Ito ang dahilan. Anong ginagawa mo? Ang malamig na boses ay nagpatalon sa kanya sa gulat. Mabilis niyang ibinaba ang picture frame, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo si Xavi sa may pinto. Ang kanyang mukha ay madilim sa galit. Lumapit si Xavi sa mesa. Hindi niya tiningnan si Xavi sa mesa. Hindi niya tiningnan si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakataob na picture frame. Walang salitang kinuha niya ito at mabilis na ibinalik sa drawer. Isinara ito ng may puwersa. Ang tunog ng pagsara ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Naramdaman ni Ara na parang sinampal siya. Ang lamig at galit na nagmumula kay Xavi ay halos pisikal. Umuwi ka na, sabi ni Xavi. Ang kanyang boses ay walang laman. Nakatalikod pa rin sa kanya. Tumayo si Ara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit alam niyang walang salita ang makakatulong. Tahimik niyang kinuha ang kanyang bag at naglakad palabas. Habang naghihintay siya ng elevator sa madilim na pasilyo, ang mga pintong bakal ay bumukas at nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng mukhang pagod at talunan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng maliliit na tagumpay ay parang walang halaga. Naramdaman niya muli ang pakiramdam na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa. Sumara ang pinto ng elevator at kasabay nito, isang butil ng luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang opisina, nakatayo pa rin si Xavi sa harap ng kanyang mesa. Ang galit niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mabigat, pagsisisi. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Ara bago ito umalis at sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili na siya ang may kasalanan. Siya ang nagtulak dito palayo. Ang nakaraan ay isang multo na matagal na niyang pasan-pasan. Isinara niya ang kanyang puso sa lahat. Iniisip na yon ang tanging paraan para protektahan ang sarili. Ngunit sa paggawa nito, sinasaktan niya ang isang taong nagsisimula ng maging mahalaga sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na pwede. Hindi na niya kayang magtago sa likod ng mga pader. Mabilis niyang kinuha ang kanyang susi ng kotse at tumakbo palabas ng opisina. Naabutan ni Xavi si Ara
Sa labas lang ng gusali, naghihintay ng taxi. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga bituin sa paligid niya, ngunit mukha siyang nawawala. Pinahinto niya ang kanyang sasakyan sa tabi nito at ibinaba ang bintana. Sakay na. Tumingin si Ara sa kanya. Nagulat. Uuwi na ako. Hindi pa, sabi ni Xavi. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. May pupuntahan tayo. Nag-aalangan man ay sumakay si Ara. Walang nagsalita habang binabagtas nila ang EDSA. Sa halip na ihatid siya sa kanyang apartment, dinala siya ni Xavi sa isang lugar na hindi pamilyar. Isang mataas na lugar sa Antipolo, isang lookout point kung saan tanawang kumikinang na karagatan ng mga ilaw ng Metro Manila. Pinatay ni Xavi ang makina ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayong ugong ng syudad. Sorry, panimula ni Xavi, nakatingin sa mga ilaw sa malayo. Dahil sa inasal ko kanina, natahimik si Ara. Hindi niya inaasahan yon. Ang babae sa litrato. Nagpatuloy si Xavi. Ang kanyang boses ay mabigat sa alaala. Si Katrina. She was my fiancé. Naramdaman ni Ara ang isang maliit na kirot sa kanyang dibdib. Akala ko siya na. Akala ko perpekto na ang lahat. Ibubuhos ko na sana ang lahat ng ipon ko para itayo ang sarili kong kumpanya noon. Ang simula ng Delmar Holdings. Pinagkatiwalaan ko siya sa lahat. Sa mga pangarap ko. Sa mga plano ko. Huminto si Xavi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Pero may iba pala siyang plano. Ibinenta niya ang lahat ng business proposal ko sa kalaban kong kumpanya. Halos maubos ako. Halos mawala ang lahat. Sa wakas, lumingon si Xavi at tiningnan si Ara. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa dashboard, nakita ni Ara ang sakit sa kanyang mga mata. Isang sakit na matagal na nitong itinatago. Mula noon, sabi ni Xavi, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala. Ulit. Na hindi ko nahahayaang may makalapit sa akin. Kaya ako naging ganito. Kaya ako naging demonyo sa paningin mo. Dahan-dahang inilahad ni Xavi ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Ara. Ang kanyang paghawak ay malambot, puno ng pagsisisi. Nang dumating ka, akala ko isa ka lang laruan, isang proyekto, isang paraan para pagbigyan ng ninang ko. Pero mali ako, Ara. Mali ako. Inilapit niya ang kanyang mukha. Ang totoo, natatakot ako. Natatakot ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero mas natatakot ako na baka mawala ka dahil sa katangahan ko. Xavi, mahinang bulong ni Ara. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Hindi ko na gustong magkamali ulit. Ara, mahal na kita. At sa ilalim ng tahimik na langit, sa harap ng milyon-milyong kumikinang na ilaw, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pag-amin, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. Isang halik na nagsasabing sa wakas, ang mga pader ay nagsimula ng gumuho. Lumipas ang ilang linggo. Ang opisina ay hindi na isang impyerno, kundi isang paraiso. Ang mga araw ay puno ng mga nakaw ng ngiti, mga lihim na hawak kamay, at mga sandaling puno ng kilig. Isang umaga, habang nag-aayos si Ara, para pumasok sa trabaho, naramdaman niya ang isang kakaibang pagkahilo. Binaliwala niya ito noong una. Ngunit nang masundan pa ito ng ilang araw, nagsimula na siyang kabahan. Sa banyo ng kanyang maliit na apartment, nanginginig niyang hinawakan ang isang maliit na puting stick. Pinanood niya itong magbago. Dahan-dahan, isang linya ang lumitaw. Pagkatapos, isa pa, 2 linya. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Buntis siya. Ang pagsabog ng katotohanan, hawak-hawak ang pregnancy test. Umupo si Arabella,
Sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang puso ay sabay na pinupuno ng takot at isang maliit, nanginginig na tuwa. Isang anak. Magkakaroon sila ng anak ni Xavi. Paano niya ito sasabihin? Ano ang magiging reaksyon niya? Ang relasyon nila ay bago pa lang, marupok pa. Paano kung matakot siya? Paano kung iwan siya nito? Ang mga pag-aalinlangan ay gumapang sa kanyang isipan na parang lason. Ngunit pagkatapos, naalala niya ang kanyang mga sinabi sa lookout point. Ang kanyang pag-amin, ang halik nila, ang lambing sa kanyang mga mata sa tuwing tinitingnan siya nitong mga nakaraang linggo. Hindi. Hindi siya iiwan ni Xavi. Mahal siya nito. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Sasabihin niya ito ngayong gabi. Maghahanda siya ng isang espesyal na hapunan sa kanyang maliit na apartment. Iyon ang magiging perpektong pagkakataon. Habang abala siya sa pag-iisip, isang tunog ng notifikasyon ang narinig niya mula sa kanyang laptop. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender na may subject na ang katotohanan tungkol kay Xavier Del Mar. Kumunot ang noo ni Ara. Malamang ay spam lang ito. Buburahin na sana niya. Ngunit may isang bagay sa loob niya na pumigil sa kanya. Isang masamang kutob. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Walang nakasulat na kahit ano, maliban sa isang naka-attach na audio file. Clicky.play.mp3. Nag-aalangan man, isinuot niya ang kanyang earphones at pinindot ang play. Ang unang boses na narinig niya ay pamilyar. Ito ay ang boses ng kanyang ina, si Doña Isabela. Xavi, iho, nandyan na ba siya? Sumunod ang boses na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang boses ni Xavi. She just walked in. Don't worry, tita. I will take good care of her. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Anong ibig sabihin nito? Bakit magkausap ang kanyang ina at si Xavi? Salamat, iho. Malaki ang utang na loob ko sa iyo para dito. Kailangan niyang matuto. Consider it done. This will be interesting. Ang audio file ay nagpatuloy. Ito ay isang recording ng buong pag-uusap sa telepono. Isang pag-uusap na malinaw na naglalatag ng isang plano. Isang plano para turuan ng leksyon si Arabella Alcantara. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pagkawala ng kanyang pera, ang paghahanap niya ng trabaho, ang pagkuha sa kanya sa Del Mar Holdings, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Isang palabas na sila ang direktor. Ang ina niya at ang lalaking mahal niya, ang sakit, ay napakabigat. Halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang pagbabago, ang kanyang pagsisikap, ang pag-asa na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang sariling halaga. Lahat ba yon ay base sa isang scripted na dula? At ang pag-amin niya ng pag-ibig, bahagi rin ba yon ng plano? Isang paraan para mas lalo siyang paikutin. Pinatay niya ang audio. Ang katahimikan sa kanyang silid ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay. Napatitig siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay blanko. Ang tuwa at pag-asa na naramdaman niya kanina ay nawala. Napalitan ng isang malawak at malamig na kawalan. Isang kasinungalingan. Lahat ay isang kasinungalingan. Sa kabilang panig ng lungsod, si Xavier Del Mar ay nakangiti. Hawak niya sa isang kamay ang isang bouquet ng mga paboritong bulaklak ni Ara, ang white peonies. Sa kabilang kamay, sa loob ng kanyang bulsa, ay isang maliit na kahon na naglalaman ng isang singsing. Ngayong gabi. Magpo-propose siya ngayong gabi. Wala nang dahilan para maghintay pa. Sigurado na siya. Si Ara ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ang plano ng kanyang ninang? Wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga ay ang nararamdaman niya ngayon. Isang pag-ibig na mas totoo pa sa alinmang kontrata
na kanyang pinirmahan. Masaya siyang nagmaneho papunta sa apartment ni Ara. Iniisip ang magiging reaksyon nito. Pagdating niya, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya, umaasang sorpresahin ito. Ara? Nakita niya itong nakatayo sa gitna ng sala, nakatalikod sa kanya. Nandito na ako, masayang sabi ni Xavi. Inilapag ang mga bulaklak sa mesa. Lumapit siya para yakapin ito mula sa likod. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, humarap si Ara. At ang nangiti sa mga labi ni Xavi ay naglaho. Ang mukha ni Ara ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay at pagmamahal, ay blangko at walang laman. Tumingin siya sa kanya na parang isang estranghero. At pagkatapos, narinig niya ito. Ang tunog na nagmumula sa laptop ni Ara na naiwan sa mesa. I will take good care of her. Kailangan niyang matuto. This will be interesting. Naramdaman ni Xavi na parang binuhusan siya ng isang baldeng yelo. Natigilan siya. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ara. Let me explain. Itinaas ni Ara ang kanyang kamay para patigilin siya. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Ang blangkong ekspresyon ay napalitan ng isang sakit na napakalalim. Isang sakit na parang unti-unting pumapatay sa kanya mula sa loob. Ang maliit na kahon sa bulsa ni Xavi ay biglang naging napakabigat, parang isang piraso ng tingga. Ang kanyang perpektong plano para sa gabing iyon ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Lahat. Bulong ni Ara, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Lahat pala ay isang kasinungalingan. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng pinto, palayo sa kanya, palayo sa lahat ng kasinungalingan na sumira sa kanya. Habang may buhay sa loob ng ilang segundo, si Xavier Del Mar ay parang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang tunog ng sarili niyang boses mula sa laptop at ang imahe ng tumatakbong si Ara ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pagkatapos, ang pagkabigla ay napalitan ng panik. Ara! Tumakbo siya palabas ng apartment, pababa ng hagdanan. Naabutan niya ang kalye na walang laman. Wala na siya. Nawala na parang bula. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero niya. Diretso ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail, isa pa. Voicemail, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Saan siya pupunta? Gabi na. At nasasaktan siya. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Katrina. Parang isang bagyo. Pinasok ni Xavi ang opisina ni Katrina sa kabilang dulo ng syudad. Nilampasan ang nagulat na sekretarya. Natagpuan niya si Katrina na nakaupo sa kanyang mesa, kalmadong umiinom ng alak na parang hinihintay siya. Anong ginawa mo? Sigaw ni Xavi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngumiti si Katrina. Isang ngiting puno ng tagumpay. Ibinigay ko lang sa kanya ang nararapat. Ang katotohanan. Hindi ba't yun naman ang gusto ng lahat? Paano mo nakuha ang recording? Mayroon akong mga paraan, Xavi darling. Dapat alam mo na yan. Sabi niya, tumatayo at lumalapit sa kanya. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Isang laro lang naman, di ba? Tapos na ang laro. Pwede na tayong bumalik sa dati. Walang tayo, Katrina. Sigaw ni Xavi. Tapos na tayo, matagal na. Dahil ba sa kanya? Tumaas ang boses ni Katrina. Sa isang hamak na assistant na pinalaki sa yaman pero walang alam, anong meron siya na wala ako? Meron siyang puso. Sagot ni Xavi. Isang bagay na hindi mo kailanman naintindihan. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang mahanap si Ara. Sabihin mo sa akin, Katrina, anong sinabi mo sa kanya?
Sinabi ko lang na ang pag-ibig mo ay kasing peke ng kanyang bagong buhay. Sagot ni Katrina nang may panunuya. Tumalikod si Xavi. Bawat segundo na kasama niya si Katrina ay nasasayang. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Stay away from her at layuan mo na rin ako. Habang nagmamaneho siya ng walang direksyon sa mga lansangan ng Maynila, tinawagan ni Xavi ang isa pang numero. Tita Isabela. Xavi, napatawag ka? Kumusta na si Ara? Wala na siya, tita. Sabi ni Xavi. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam na niya. Alam na niya ang tungkol sa plano. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang mabigat na pagbuntong hininga. Paano? Hindi na yun mahalaga. Tita, ang plano natin, it was a terrible mistake. Sinira nito ang lahat. Narinig niya ang pagsisisi sa boses ng matanda. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Tita, mayroon bang lugar? Isang lugar na espesyal sa kanya? Isang lugar na pupuntahan niya kapag gusto niyang mapag-isa? Muling natahimik si Doña Isabela. Pagkatapos, nagsalita ito sa mahinang boses. Ang luma naming beach house sa Batangas, ang paboritong lugar ng kanyang yumaong ama. Katandi, ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Hinahampas ang windshield ng sasakyan ni Xavi na parang mga bato. Ang daan papuntang Batangas ay madilim at madulas. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay si Ara. Matapos ang halos 3 oras na pagmamaneho, natagpuan niya ito. Isang luma, ngunit magandang bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa gilid ng isang tahimik na dalampasigan. Ang mga ilaw sa loob ay nakabukas. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay maraahas, kasabay ng lakas ng ulan. Nakita niya siya. Nakaupo sa isang upuan sa ilalim ng silong ng beranda. Nakabalot sa isang kumot, nakatingin sa madilim at magulong dagat. Lumapit si Xavi. Hindi lumingon si Ara. Ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang pagdating. Umalis ka na, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay walang buhay, kasing lamig ng hangin ng gabi. Hindi ako aalis, sagot ni Xavi. Tumatayo ilang talampakan mula sa kanya. Hindi hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Hindi pa rin siya tumingin. Para saan pa? Para marinig ang isa na namang kasinungalingan? Totoo ang lahat ng sinabi ko sa'yo, sabi ni Xavi. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Oo, nagsimula ito bilang isang plano, isang hangal na plano. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, Ara, iyon ang tanging bagay na naging totoo sa lahat ng ito. Paano ako maniniwala sa'yo? Tanong ni Ara. Sa wakas ay lumingon. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ulan. Lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng sakit, lahat ng yon ay isang palabas lang pala para sa'yo. Hindi! Lumuhod si Xavi sa kanyang harapan. Hindi alintana ang basang sahig. Hinawakan niya ang mga kamay nito na napakalamig. Naging totoo ito, Ara. Nahulog ako sa'yo. Nahulog ako sa katatagan mo, sa talino mo, sa puso mo. Please, maniwala ka sa akin. Tiningnan siya ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. Mahal kita, sabi ni Xavi. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsimula ng mamasa. Mahal kita at mahal ko ang magiging anak natin. Ang huling mga salita ay nagpatigil kay Ara. Paano mo? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman, sabi ni Xavi. Ang mahalaga, nandito ako. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Sa gitna ng malakas na ulan at ugong ng dagat, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang tunog ng sasakyan ang huminto sa kanilang likuran. Isang pinto ang bumukas at nagsara. Isang figura ang lumitaw mula sa dilim. May hawak na payong.
si Doña Isabela. Nakatayo ngayon si Ara sa pagitan ng 2 taong sumira sa kanyang tiwala. Ang kanyang ina at ang lalaking mahal niya. Ang tunay na halaga, ang hangin sa beranda, ay napuno ng bigat ng mga hindi nasasabing salita. Nakatayo si Arabella sa gitna, ang ulan at ang dagat sa kanyang likuran, habang nakaharap sa 2 tao na parehong dahilan ng kanyang kaligayahan at kanyang pinakamalalim na sakit. Ang unang nagsalita ay si Doña Isabela. Ang kanyang karaniwang matigas na tindig ay bahagyang gumuho sa ilalim ng bigat ng pagsisisi. "Anak," tumingin si Ara sa kanyang ina. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at pagod na pag-unawa. "Nagawa mo ang gusto mo, ma," sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Natuto ako. Natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Natutunan kong ang halaga ko ay hindi nakabase sa apelyido ko o sa laman ng bank account ko." Humakbang siya palapit. "Natutunan ko ang lahat ng yon. Pero sa proseso, halos wasakin mo ang nag-iisang bagay na naging totoo sa buhay ko." Nakita ni Ara ang pagbagsak ng luha mula sa mga mata ng kanyang ina. Isang bagay na hindi niya kailanman nasaksihan sa buong buhay niya. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay basag. "Akala ko, iyon ang tamang gawin. Akala ko, iyon ang tanging paraan para imulat ka sa katotohanan. Hindi ko sinasadyang saktan ka ng ganito." Tumango si Ara. "Pinapatawad na kita, ma." Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Hindi ito nangangahulugan na nalimutan na niya ang sakit, ngunit pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng galit. "Pinapatawad kita. Pero mula ngayon, mamumuhay ako para sa sarili ko, ayon sa sarili kong mga patakaran." Pagkatapos, bumaling siya kay Xavi na nakaluhod pa rin sa sahig, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Tiningnan siya ni Ara at sa unang pagkakataon, mula nang malaman niya ang katotohanan, nakita ni Xavi ang isang kislap ng dating Arabella na kanyang minahal. "Ikaw," sabi ni Ara, ang kanyang boses ay mas mahina ngayon. "Ikaw ang pinakamalaki kong kasinungalingan at ikaw din ang pinakamalaki kong katotohanan." Tumayo si Xavi. "Ara, gagawin ko ang lahat." "Hindi sapat ang mga salita, Xavi," sabi ni Ara. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. "Mayroon tayong isang buhay na dapat isipin ngayon. Isang buhay na kailangang lumaki sa katotohanan, hindi sa mga kasinungalingan. Kung gayon, patunayan mo sa akin." Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nagiging mas malakas, mas determinado. "Patunayan mo sa akin na ang pagmamahal mo ay totoo, hindi sa pamamagitan ng mga regalo o mamahaling bagay. Patunayan mo ito araw-araw, sa iyong mga gawa, sa iyong katapatan. Patunayan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay." Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Xavi. "Gagawin ko," taimtim niyang sabi. "Ipapangako ko." Dahan-dahan, kinuha ni Xavi ang isang bagay mula sa lupa. Isang piraso ng damo na may maliit na dilaw na bulaklak. Sa harap ni Ara at ng kanyang ina, maingat niya itong binuo upang maging isang maliit, hindi perpektong singsing. Muli siyang lumuhod. "Hindi ito diamante," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Hindi ito sumisimbolo sa yaman o kapangyarihan. Ito ay sumisimbolo sa isang bagong simula. Isang simula na simple, totoo, at itinayo sa pag-ibig na natutunan kong maramdaman dahil sa'yo." Itinaas niya ang singsing na damo. "Arabella Isabel Alcantara, papakasalan mo ba ako?" Tumingin si Ara sa singsing, pagkatapos ay sa mga mata ni Xavi. Nakita niya ang kanyang hinaharap doon. Isang hinaharap na hindi perpekto, ngunit totoo.
Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa gitna ng humihinang ulan, tumango siya. Oo. Makalipas ang 2 taon, ang araw ay ginintuan habang papalubog ito sa karagatan ng Batangas. Ang hangin ay maalat at sariwa. Naglalakad sa dalampasigan sina Ara at Xavi, magkahawak kamay. Sa pagitan nila, isang maliit na batang lalaki na may kulot na buhok at mga matang kasing kislap ng sa kanyang ama ang tumatawa habang sinusubukang habulin ang mga alon. Dahan-dahan lang, Leo, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Xavi. Pinisil ang kamay ng kanyang asawa. Manang-mana sa'yo. Laging nagmamadali. Tumingin si Ara kay Xavi. Ang buhay nila ay simple. Pinili nilang manirahan sa lumang beach house, malayo sa gulo ng syudad. Si Xavi pa rin ang CEO, ngunit natutunan na niyang iwan ang trabaho sa opisina. Si Ara naman ay nagtayo ng isang maliit na online na negosyo. Nagbebenta ng mga lokal na sining at crafts. Maligaya sila. Isang kaligayahang hindi nakabatay sa kung ano ang meron sila, kundi sa kung sino sila para sa isa't isa. Naalala mo ba? Bulong ni Xavi. Noong gabing nag-propose ako sa'yo dito. Paano ko makakalimutan? Tumawa si Ara. Ang singsing na damo ay nalanta pagkatapos ng 1 oras. Pero ang oo mo, sabi ni Xavi. Huminto sila sa paglalakad at humarap sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Ang oo mo ay mananatili habang buhay. Hinalikan niya ito ng dahan-dahan at may pagmamahal, isang halik na lasang asin at pangako. Sa kanilang likuran, si Doña Isabela na nakaupo sa beranda ay ngumiti habang pinapanood ang kanyang pamilya. Natutunan niya ang kanyang leksyon. Ang tunay na yaman ay hindi ang pera, kundi ang mga sandaling tulad nito. Ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong paraan. Minsan, ito ay ipinapanganak mula sa mga pagkakamali. Nabubuo sa gitna ng sakit at pinapatatag ng pagpapatawad. At para kina Ara at Xavi, ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang kasinungalingan ay naging ang kanilang pinakamatamis at pinakatotoong halaga. Wakas. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ara at Xavi. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa paglalakbay ni Ara at Xavi. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Kasama ninyo akong kinilig, nasaktan, umasa, at natutong magpatawad sa bawat kabanata. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa pera o sa karangyaan. Ito ay matatagpuan sa lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok, sa kababaang loob na aminin ang pagkakamali, at sa walang katapusang kapangyarihan ng pagpapatawad. Sana ay nag-iwan ito ng isang munting aral sa inyong mga puso, na kahit ang pag-ibig ay magsimula sa isang kasinungalingan, maaari pa rin itong mamulaklak at maging pinakatotoong kaligayahan kung ito ay didiligan ng katapatan at pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong aral ang pinakanagustuhan ninyo sa kwentong ito? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento.